Oo, ganda ng bundok. Hirap. Tumatalbog-talbog dito sa kurbada. Maliban sa puno, meron pa yung ilog o parang batis. Wow, galing, lumili ko. Ang ganda pag lumili ko. Ganda-ganda ng view, tapos ganun, wala lang. Nakakasira ng moment. Boss, pamamburaw ho. Ito? Kanan na to? Sige po, thank you. Ganda. Wala akong masabi kung hindi maganda kasi maganda talaga. Yun lang. Ang haba ng pila nito. Okay mga halapips, tara na oh. Magte 10:30 pa lang, dapat magpapahinga ako eh. Kadarating ko lang galing dun sa Parola. So sabi ni ate, ang biyahe daw pa Abra de Ilog alas 2, tapos yung sumunod is alas 8 na ng gabi. Nung tinignan ko kasi yung schedule online, meron pang ng alas 5, afternoon 2, merong 5, tapos 8. Ngayon walang 5, kaya 8 na kasunod. Ayoko nang ganun. Ayokong gabi na, masyadong late na yun at may pasok ako bukas. Kaya ito, maghahapit para makadating doon ng alas 2. Base sa map, ano daw, 2.5 oras, hindi ko alam, pero kasi hindi naman accurate yun. So kung 10:30, siguro mga 2.5 oras, sabihin mo na 1 nandun. Sana. Wala. Kasi minsan hihinto pa ako, tapos baka magtanghalian pa ako kasi magugutom. Wala, yun. Kailangan natin magmadali ng kaunti para makaabot dun sa alas 2 na schedule ng Roro. Kasi kahapon cancel pa rin yung mga biyahe. Tapos nung gabi daw, yun, nag-resume na, sabi nung PIO. Sabi ni ate ha, kasi may kilala siya dun eh. Kaya ito, biyahe na tayo papunta ng Abra de Ilog. Malayo-layo pa to. Dapat talaga magpapahinga ako eh. Akala ko, yun talaga, may alas 5 pa. Bala ko umalis ng alas 12 dun sa tinuluyan ko, tapos yun, chill lang na takbo papunta ng Abra de Ilog. Bala ko sanang huminto din sa Mamburao, kaso lang wala. Ito talaga, kailangan ng umalis para makauwi agad sa bahay. Ayoko kasi ng alas 8 na biyahe. 3 oras yata yung Roro or 2.5. So kung alas 8, mga alas 11, ganun na yung balik ko. Tapos babiyahe pa ako mula Batangas papunta ng Las Piñas. Mga 3 oras din yun, alas 2 dating ko sa bahay. Tapos may pasok nga bukas. Mahirap yun, puyat. Kaya ito biyahe talaga kaagad. Wala nang pahinga. Ganun talaga kasi hindi natin kontrolado yung biyahe ng Roro eh. Nagkaroon kasi ng bagyo. Ganda ng mga kabundukan dun, no? Oh? Ang ganda. Ayan o, ayaw ako nakikita ito sa camera ulit ha. Pero ang ganda. Oh, makikita mo yung mga bundok pa sa likod ng mga bundok na nasa harap. Ganda. Ganda. Oh. Ang haba ng mountain range.
Yan, medyo wala na ulit mga bahay-bahay dito. Wala na masyadong mga community ulit. Pansin ko dito sa Mindoro, medyo magkakalayo yung mga community, lalo na sa bandang south ng Oriental Mindoro, Bungabong hanggang sa Bulalakaw. Tapos dito kadalasan, karamihan dito sa Occidental Mindoro, yun, layo-layo din yung mga community. Maraming mga part ng daanan na walang mga bahay. Medyo nakatakot lang pag nasiraan ka. Yun lang, napansin ko lang. Bandang Mamburao tsaka Abra de Ilog, hindi ko sigurado kung ganito pa rin yung mga bahay doon na layo-layo. Ito. Oy, kuko. Kitang-kita ko talaga sa mga mukha nila yung saya na naramdaman nila nung nakita nila akong tumalbog doon sa may parang lubak. Nakangiti sila. Wow, ang ganda doon. Bayan. Ganda-ganda ng view tapos ganun, wala lang, nakakasira ng moment. Ang ganda. Ito pa. Ano yun? Nag-erode yung lupa. Siguro kasi biglang may mga biglang baba. Ganda oh. Kulay-bulay yung tubig, ang galing. Parang turquoise yung kulay. Sundan ko na lang tong L3 para makita ko kung merong mga malalaking lubak. Yan, akyat ulit tayo. Ang ganda ng view dito. Maliban sa puno, meron pa yung ilog o parang batis. Wow, ang ganda. Oh. Kabila kaya. Ang ganda din. Alam nyo, ilan pa lang yung mga nadadaanan kong ganitong tulay dito sa Mindoro. Yung mga mahabang tulay. Lahat ng mga nadaanan ko na yun, parang 6 pa lang yata. Ang gaganda. Talagang pagka sumilip ka, makikita mo, syempre, ilog. Pero yung makikita mo yung kabundukan, yung tanawin, talagang napakaganda. Nakakatuwa. Yun talaga yung mga gustong gusto ko. Ito, Santa Cruz. Mas malaki pa yung nakasulat na Ginebra San Miguel doon kaysa sa pangalan ng bayan. Ang ganda. Ang ganda ng bundok. Hindi siya kalbo, pero ano tawag dito? Yung madamo siya, puro damo-damo, konting
Kaunti lang yung mga puno niya. Nalimutan ko tawag sa ganyan eh. Parang prairie, ganon, prairie. Plains, yun, plains. Kaso ito bundok to eh. Ang ganda, oh. Ang lakas maka Chocolate Hills. Tatawid tayo sa bundok. Ito na. Ganda. Oh. Wow, galing, lumili ko. Ang ganda pag lumili ko. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Ang ganda. Ang ganda talaga. Gantong-ganto yung mga background ng mga nilalaro ko, mga RPG. Kaya pag nakikita ko yung gandang-ganda ko, ito, ngayong nakita ko ng ganito, nakakatuwa, nakamangha. Ganda. Parang Chocolate Hills, no? Siguro Chocolate Mountains ang pangalan yan. Joke lang. Di ko alam tawag kung anong pangalan ng bundok na yan. Lakas lang hangin. Ganda ng bundok, oh. Para siyang Sunday. Or para rin siyang Toblerone, yung logo ng Toblerone. Nakatuwa yung ganito kasi kahit na puro bundok yung mga nakikita mo, maya-maya naman umukurba yung daanan, kaya iba-ibang angulo rin yung makikita mo. Hindi nakakainip na bumiyahe. Basta na-appreciate mo yung mga ganong view, ha. Ako na-appreciate ko to, oh. Hindi ako nasasawa sa mga ganyang bundok na view. Kahit na ang dami ko nang nakita dito sa Mindoro. Naku, mukhang ano to. Naku po, ito na naman tayo. Ano naman yan? Wala na to, wala na. Wala na, okay na. Ako po. Ako, hanggang dito lang yung van. Wala na tayong guide. Yun na lang yung pick up, kaso mabilis yan. Yan, may rough road. Hindi ito yung main road eh, kasi may ginagawang tulay, kaya detour lang to. Hirap ako sa ganito eh. Hindi kasi pang ganito si Pacquiao, kaya pag may ganito medyo nag-aalala ako. Hirap talaga. Hirap talaga pag ganito. Or at least ako, hirap ako pag ganito dahil nga sa motor. Siguro kailangan na mag-upgrade ng motor. Kawawa naman si Pacquiao. Pero sana makapag-upgrade yung medyo suitable para sa ganitong rough road na daanan. Sana magkaroon. Sana magka-budget para makapag-upgrade tayo. Ayun yung tulay, oh, yung ginagawa, yung main road. Yan, balik na tayo. O yun, nakalagpas tayo doon. Buti na kaya ni Pacquiao. Tara na ulit. Nasa Mamburao na yata tayo. Ba? Ay hindi, Santa Cruz pa lang. Kala ko Mamburao na.
Hmm? Saan po daan? Ah, sarado daw yung daanan. Dito po ba daanan pa Mamburao? Sarado daw po eh. Ah, dito. Sige po. Dito na yata eh. Ba't yung sasakyan nakadaan? Ba't ako hindi pinadaan? Yes. Boss, Mamamburaw ho. Ito? Kanan na to? Ah, sige po. Thank you. Ba't ganun? Wala namang harang eh. Pero pinaano ko, doon ako pinadaan sa kabila. Okay, parang mahigit isang oras, parang 1 hour 20 minutes na lang nasa Abra de Ilog na tayo. Anong oras na? 11:30. So, isang oras, ang laki nung ano, ang layo nung nalakbay natin. So, plano ko mag-stop muna sa Mamburao sandali para kumain. Doon na lang ako kakain. So, tara na. Tingin ko naman aabot tayo sa port sa Abra de Ilog. Hindi lang natin sure kung aabot tayo sa Roro, kung makakasakay tayo ng Roro pagkadating doon. Pero ang mahalaga muna, dumating tayo ng mas maaga ng 2:00 sa port ng Abra de Ilog. Kasi medyo malaki-laki yung oras na natipid natin sa pagbiyahe kasi medyo binilis-bilisan natin yung pag-andar. Pero yung bilis ng andar na, alam mo yon, yung safe pa din kasi kahit na medyo nagmamadali tayo, kailangan pa rin natin isipin yung safety. Tsaka yung bilis lang na alam mo na kaya mong pumreno or kaya mong umiwas kapag kami bumulaga sa'yo sa daanan. Parang naging flat ulit yung landscape. Ayun, meron ulit mga kabundukan sa malayo. Kasi ang daming mga kabundukan dito sa Mindoro. Alam nyo, yung Mindoro kasi, yung isla ng Mindoro, yung main road niya, itong dinadaanan natin, paikot siya, halos malapit siya sa mga coastal areas dito sa Mindoro. Kasi yung gitna ng Mindoro, puro siya bundok, puro kabundukan. Kaya yan, kung mapapansin nyo, dumadaan tayo sa bundok, sa side natin may bundok or kabilaan, bundok. Nakakatawa yung ganito. Itong kalsa, ayan o, aspalto. Pagka bumabanking ka, para kang nag-glide kasi wala yung tagtag. Ha? Tapos agad. Wala na. Binibida ko pa yung aspalto daanan eh. Ano ba naman yan? Natapos ka agad. Eto may gasolinahan. Pagas na muna tayo para sure tayo. Anong lugar na kaya to? 91? May 91 na Yan, papuno na lang ho. Mga gano pa po, ilang minuto pa po dito pa Mamburao? Ano na lang po, mismong bayan po. Magpura na po ito eh. Mamburao na to, yung yung parang bayan, parang Ano po, mga 10 minutes po. 10 minutes. Yung Abra de Ilog po. Sa oras pa po yun. Isa pa. Yan, naka 190 na tayo. May 2 bars pa naman. Kaso para lang ulit, hindi na hassle. Yan na. Okay na yan. Pagas na lang ulit. Yan, andito na yata tayo sa
sentro ngayon ng Mamburao. Sana may mahanapan dito ng pagkain. Ano ba to? Ang gulo. Nasa gitna sila. Walang makitang kainan. Parang puro bakery ang nakikita ko dito. Parang wala na dito. Stop nga tayo saglit dito. Ito. Ito pala. Kaso baka mahal. Mukhang mahal ah. Baka kasi mahal dyan eh. Hindi ko makita sa Google Map yan, kaya hindi ko ma-check yung menu. Naghanap na lang ako ng banda dito. Parang burger yata ang tinda dun. Sana hindi lang burger yung tinda nila. Ito may eatery. Daming tao. Ito pa isa. Bahay ito ah. Joke to si Google. Galing, sarado. Ito yun eh. Ano ba naman to si Google Map? Hindi updated yata. Ano yan? Doon na lang ako sa mahal. Sige, try ko na lang doon sa mahal. E di pag mahal, di alis na lang ako. Sana mura lang siya. Okay, katatapos lang natin kumain. 12:52, so mag-aalauna na. Sabi sa Google Map, nasa 45 minutes pa daw to papunta ng Abra de Ilog. Tara na. Yan, nakakain na tayo ng tanghalian, kaya medyo okay na ulit. May lakas na ulit tayo. Sana makaabot tayo doon. Pero alas 2 yung biyahe daw eh. Siguro dadating tayo doon bago mag-2. Sana makabili ng ticket. Kasi kung hindi, alas 8 pa yung kasunod. Si ate doon sa yung nag-serve sa akin, yung inorderan ko. In-order ko kasi daing na bangus. Tinanong ko siya kung boneless ba yun. Ayun. Sabi niya, oo. Tapos, ayun. Pagdating sa akin yung hiniwa ko, may tinik. So, hindi siya boneless. Mas konti lang yung mga tinik niya. Sana sinabi niya, less bone. Kasi bawas lang naman yung mga tinik eh. May tinik pa din. Hindi talaga siya boneless. Pero masarap yung bangus. Hindi ko alam kung may mga tindahan dito ng pasalubong o kaya kung ano yung mga pasalubong dito. Pero yun, walang pambili eh. Kaya hindi na lang bibili ng pasalubong. Pero hindi ko alam din eh kung ano yung mga pasalubong dito sa Mindoro. Abra de Ilog na.
Wala silang mga ano dito eh, yung parang yung mga arko or kung anong monument para ma-indicate yung boundary. Kadalasan yung nakikita ko yun lang, yung mga Hinebra na advertisement. Tapos mas malaki pa yung advertisement nila kaysa sa pangalan ng bayan. Ganda oh. Puro kabundukan. Kabilaan. Ganda pag ganito yung kalsada oh. Walang lubak oh. Yan, ang ganda. Ang ganda talaga yun oh, yung mga bundok doon, mga walang puno, puro damo-damo lang. Ang ganda. Pati doon din sa kabila eh. Kita sa asfalto yung ano tawag dito? Yung mirage ulit, yung mirage. Yung parang distortion kapag mainit yung surface. Naku, tapos na yung asfalto. Medyo tumatalbog na yung kalsada. Ayan, asfalto ulit. Buti naman. Buti dito no, kahit na malapit siya sa port, 'di ba? Kasi pag nasa port ka, ang mga dumadaan diyon kadalasan bus, tsaka truck. Buti dito yung kalsada nila na may maintain. Ito oh, ang ganda. Naka-asfalto, makinis. Yun lang, pag maulan, hindi ko alam kung madulas 'to. Ang ganda oh. Ang hirap. Tumatalbog-talbog dito sa kurbada. Nakatakot eh. Oh, oh, oh. Ganda. Wala akong masabi kung hindi maganda kasi maganda talaga. Yan oh, ang ganda. Nakakatuwa. Ang ganda. Gusto ko huminto kaso lang anong oras na. Nyak, may palay. Ano ba yun? Palay nilagay sa ano? Bandang kurbada. Yan, mukhang malapit-lapit na tayo sa port ng Abra de Ilog. Kasi kung makikita nyo, oh, ang dami ng truck dito na nakaparada sa kaliwat kanan. Kaso, nasaan yung port? Wala akong makitang sign. Parang puro bahay dito. Ah, dito. Ayan. Port of Abra de Ilog. Tanong tayo.
Pwede kita? Wala pa po. Diyan po ang pilan, diyan po ang pilan. Saan po? Batangas po? Ito. Yun lang. Ang haba ng pila nito. Mukhang negative talaga ako sa alas 2 nito. Baka sa alas 8 pa ako nito mapunta. Ang hirap nito. Ha? Ano pa? Sorry, ano pa ulit? Parang iba yata ang pila ng motor. Sabi dito daw po eh. Sa pinano, pati Sabi nung guard, ayun, pwede. meron po Ticket ba? ka na, kuya? Wala pa nga eh. Kami rin wala. Ayun po, dun yung motor eh. Pero dito ka tinuro. Oo. Ay, sorry po. Yun, nagka-ticket eh. Sir, galang sa'yo, sir. Okay na walang helmet? Ha? Walang helmet, okay lang? Sige, sir. Wala namang manghuli dito. Wala, kanan. Checkpoint. Kanan? Sarap na bintana po ang kuhanan ng Aros Street. Ito, building na. Ayan, makakasakay na tayo ng Roro. Actually, dapat hindi ako makakasama sa biyahe na to kasi baka daw puno na yung slot para sa motor. Pero tinulungan ako ng mga tricycle driver sa labas ng port ng Abra de Ilog para hanapin yung nagtitinda ng ticket at mapagbigyan ako na makasama sa biyahe na to. Kaya salamat sa mga tricycle driver na nagkusang tumulong sa akin. Sa mga nagtatanong pala ng mga magagandang lugar na pwedeng puntahan sa isla ng Mindoro, eto, papakita ko sa inyo yung mga napuntahan natin. Eto yung mapa ng Mindoro Island. Yung mga kulay asul na linya na yan ay yan yung mga nadaanan natin. Sa day 1 ng ride natin, mula sa Batangas ay sumakay tayo ng Roro, papunta sa port ng Calapan. Bumiyahe tayo pa norte papunta sa Puerto Galera. Nadaanan natin ang napakagandang Tamaraw Falls. At syempre, pumunta rin tayo ng White Beach area. At syempre, nagmotor tayo sa mga malalapit na pasyalan sa White Beach area. Sa day 2 naman ng ride natin, nag-umpisa tayo sa White Beach sa Puerto Galera at bumiyahe tayo pa south papunta sa Baco Oriental Mindoro para pumunta sa Infinity Farm para makapag-relax at makapaligo sa ilog. Pagkatapos naman ay dumiretso na tayo sa Binook na tuluyan sa Aplaya sa Bungabong. Dahil nagkaroon ng mga pagbabago sa ride ay iniskip na natin yung mga dapat na pupuntahan pa natin. Sa day 3 naman ng ride, nag-umpisa tayo sa Aplaya sa Bungabong. At bumiyahe tayo papunta sa Lisap Bridge para makita ang magandang tanawin ng mga bundok at ilog. Pagkatawid natin ng Occidental Mindoro ay nadaanan natin ang magandang tanawin ng Kapatagan sa Nicolas Heights sa Magsaysay. Sumunod naman na pinuntahan natin ang bayan ng San Jose kung saan makikita ang magandang tanawin ng Devil's Mountain. Dahil malapit lang dito ay sumunod na pinuntahan natin ang Batoile Bridge kung saan ay makakakita ka ng magandang tanawin ng ilog at syempre may mga bundok pa rin. Pagkatapos ay dumiretso tayo sa Sablayan kung saan tayo nakapag-book ng matutuluyan. Tingin ko worth mentioning to. Dito ko nakita yung ahas na nasa gasaan. Pero syempre wag nyong hahanapin yan sa Google Map or Waze kasi hindi nyo yan makikita. Kasi kapag pinuntahan nyo tong parehong lugar na to, malamang wala na dyan yung ahas. Sa day 4 naman, nag-umpisa tayo sa Sablayan. Unang pinasyalan natin dyan ang Parola Park. Pero naudlot
kasi tinawagan ako ng hotel na may biyahe na mula Abra de Ilog papuntang Batangas. Kaya kailangan ko nang bumiyahe. Pagkatapos ay dire-diretsyong biyahe na tayo papunta ng Abra de Ilog. Kinansel na lang yung mga dapat na hihintuan ko at yung iba pang dapat na dadaanan ko. Kaya napahinto na lang ako sa Mamburao para mananghalian. Pagkatapos ay diretso na ulit papunta sa port ng Abra de Ilog. So ayan yung mga napuntahan natin sa Mindoro Island. Hindi nakasali dyan yung mga hinintuan natin na mga nadaanan lang natin kasi hindi ko sila makita sa map. So mga halapips, pababa na tayo ng Roro. Nandito na tayo ngayon sa Batangas Port. At hindi ko alam kung saan yung daan palabas. Kasi hindi ito yung dinaanan ko papunta dito yata eh. Parang iba. Kaya ito, susundan ko na lang sila para hindi ako magmukhang walang alam dito. Yan, mauna sila para ano, may guide ako. Yan, mag-aalas 6 pa lang. Pero kung titignan mo, oh, parang gabi na. Parang alas 8 na. So yan, ito na, malapit na tayo dito. Palabas nitong Batangas Port. At papunta na tayo sa exciting part. Yung pag-uwi, yung pagbayan-bayan natin. Nakakapagod. Gusto ko Yan, nandito na tayo sa Las Piñas. Nandito na tayo sa South Mall. Abot to abot. Yan. Nandito na tayo ngayon sa South Mall. Kaya yan, tapos na yung ride. So yun, maraming salamat sa inyo mga halapips. Kung nagustuhan nyo itong video na to, ay sana magbigay naman kayo ng like. Tapos kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, pwede nyo pindutin yung subscribe button dyan sa ibaba ng video. So yun lang mga halapips ha. Maraming salamat, hanggang sa susunod na ride. Bye bye.